Habang nagmemeryenda sila Moises ay nilapitan siya ni Justine na agad niyang inabutan ng mainom, sabay nagpasalamat naman sa award na binigay ng GSX sa kanya. Nakipag-cheers naman sa kanya si Justine, sabay pinaalalahanan siya na dapat ang malasakit niya ay nasa GSX, sabay iniwan na siya nito. Habang naglalabas na si Moises sa headquarter nila, ay napansin niya ang isang CCTV na nakakabit doon na sakto namang nakita siya ni Maxine kaya sinundan siya ng dalaga. Sa pag-uwi naman ni Rafael ay minamasahe siya ni Mercedes habang sinabi niya ang pagpunta ni Aling Nadia sa law firm kaya sinaad niyang binigyan sila ni Rafael ng trabaho at bahay pero babanggain pa rin siya na wala man lang silang utang na loob. Sinaad ni Rafael na hanggang haka-haka na lang ang kayang gawin ni Aling Nadia na agad namang sinaad ni Mercedes na si Moises ang nagsusulsul sa kanila na sila na nga ang natulungan pero ilalaglag pa nila si Justine. Inantay naman ni Moises hanggang magdilim bago siya pumasok sa security room habang palihim siyang sinundan ni Maxine. Nang sinubukan niyang buksan ang pinto ay nakalak ito na biglang bumulagta sa harap niya ang dalaga kaya nagulat ito na agad niyang tinanong kung anong ginagawa ng dalaga doon na agad namang binalik ni Maxine yung tanong sa binata. Binuksan ni Moises yung pinto gamit ang hairpin ni Maxine na agad nilang binuksan yung monitor para i-check ang mga CCTV footage. Agad tinanong ni Maxine kung anong hinahanap ng binata na hindi nila alam na patapos nang mag-ikot ang mga security guards at pabalik na sila sa kanilang opisina. Nakita nila yung batch ni Percy na nakapiring ang mga mata nila at isa-isa silang sinasakay sa puting sasakyan kung saan sinaad ni Moises na tama ang hinala niya na kasama nila Aidan si Percy noong hinising sila, sabay tinuro niya sa dalaga na doon din ang meet-up point nila noong hinising sila sa mismong harap ng headquarter ng GSX. Naguguluhan naman si Moises kung bakit hindi niya mahagilap si Roland hanggang napansin ni Maxine na tumatakbo ang binata na nahuli siya pero papunta na siya sa meeting place nila kaya natulala silang dalawa. Kitang-kita sa CCTV ang pagpiring kay Roland at sinakay din siya sa sasakyan pero bago pa ma-video ni Moises ay binubuksan na ng mga guards yung doorknob kaya agad-agad nagtago si Maxine kaya si Moises lang ang nahuli nila. Agad nilang pinalabas ang binata kung saan kinumpronta nila na sakto namang lumabas sa building si Prof. Benedict kaya agad siyang lumapit sa kanila at tinanong niya kung anong nangyayari. Pinaliwanag ng CQ na nahuli nila si Moises na pumuslit sa opisina nila na nagpalusot naman ang binata na sumilip lang siya at agad namang sinaad ng CQ na nakalak ang pinto nung umalis sila kaya agad sinaad ni Moises na paano siya nakapasok kung nilak nila yung doorknob. Nanginginig na tinanong ni Benedict kung anong ginagawa niya doon dahil alam niyang andoon lahat ang record ng CCTV footage ng university. Agad sinaad ng CQ na may pinapanood si Moises na CCTV footage na agad namang nagpalusot ang binata na pagsilip niya ay nakabukas na yung monitor kaya sinilip niya kung may tao dahil may naiwan siya sa library na ipapabukas lang sana niya sa CQ na naka-duty na mas lalong natakot si Benedict. Nang nailabas na ng CQ si Moises ay agad namang lumabas si Maxine sa pinagtaguan niya at agad-agad niyang vinidyo yung CCTV footage kung saan makikita si Roland na mismong kabatch nila Percy at Aidan noong hihising sila at pagkatapos na may pinatay na niya yung monitor nung nakunan niya. Ang lihim na pinakakatago-tago nila Rafael ay natuklasan na nila Moises at Maxine na magiging matibay na ebidensya laban kay Justine. Hanggang kailan maproprotektahan ni Rafael ang kanyang anak, ngayon alam na nila Moises na lahat sila ay nagsisinungaling para lamang mapagtakpan ang lihim at ang pagpatay ni Justine kay Roland.
Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Pamilya Sagrado dito lamang po sa aking channel. Patuloy lamang pong manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.